Hello po ulit mga kapatid. Muling isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Narito na naman po ako dahil mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos ngayong umaga. Pero unahin muna natin ang manalangin. Magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat dahil ngayong umagang ito, muli ka na namang magsasalita po sa amin. Lord, maraming salamat na naman sa iyong salita na aming mapapakinggan, mapabasa at mapapag-aralan. Muli mo po kaming samahan kagaya ng dati, Lord. Turuan, gabayan, at I pray na walang distraction po sa aming pakikinig ng iyong salita. Ako din, Father God, muli mo po akong samahan, turuan, gabayan, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Lord, maraming salamat po, Lord. Dahil ang gawain ito ay muling magtatagumpay dahil narito ka, kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Mga kapatid, unahin ko lang muna yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa aklat ni Hagay o Hageo. Ito po yung continuation ng aking sharing kahapon. Pero this time, chapter 2 na po tayo. Pero ganun pa rin, it's about sa templo pa rin na pinagagawa, pinapaayos ng ating Diyos. Kahapon nga po, sinare ko sa inyo yung inutos ni Lord na itayo ulit ang templo. Dito po ulit ako magbabasa sa Pinoy version, yung ang Biblia Pinoy version po. Ulitin ko lang, Hagay chapter 2 na po tayo ngayon. At dito nga po sa chapter 2 na aking share sa inyo, dito po sa verse 6 hanggang 9 po ng Hagay chapter 9. Chapter 2 po. Ulitin ko lang, Hagay chapter 2 verse 6 and 9 po yung aking share sa inyo. Ito po ang sabi. Sabi sa verse 6, ako ang Panginoon. Ito po. Sabi po dito sa verse 6, malapit ko nang yanigin ang langit at lupa, ang dagat at ang lupain. Yuyugyugin ko ang mga bansa para mapunta dito lahat ng kayamanan nila. Pupunuin ko ang yaman, ang templo na ito. Akin ang lahat ng silver at lahat ng gold. Pagiging mas maganda ang bagong templo kaysa dun sa dati at sa lugar na ito. Gagawin kong sagana ang aking bayan, si Lord na makapangyarihan sa lahat ang nagsabi nito. At dito naman po sa ang salita ng Diyos Biblia, sabi po dito, verse 6 hanggang 9, ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi na hindi magtatagal ay minsan ko pang yayanigin ang langit at ang mundo, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan. Kaya mapupuno ang templong ito ng mga mamahaling bagay. At verse 8, sapagkat ang mga ginto at pilak ay akin
Verse 9, magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati at bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Uli niyang yayanigin ang mundo, ang langit, ang lupa, at ang dagat, sabi ng Panginoong Hesus. Ito isang reminder, babala sa ating mga tao dito sa nabubuhay sa mundo na gawa ng Diyos, na siyang may gawa ng langit at lupa. Ito'y paalala sa ating lahat na muli niya itong yayanigin ang mundo, yayanigin ang lupa, ang dagat, pati ang buhay natin ay yayanigin ng Diyos to remind us na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na merong Diyos na makakagawa ng mga imposible. Sa mga tao sa atin, imposible, pero sa Kanya, walang imposible. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niyang ibigay ang lahat. Kaya niyang baguhin ang lahat. Dito, kahapon pinag-usapan natin yung templo na ayusin. Ang katawan din natin ay templo ng banal na espiritu. Kaya ito rin ay yayanigin ng Diyos upang mabago. Dahil Kanya ang lahat. Buhay natin ay galing sa Kanya at lahat ng may buhay dito sa mundo ay sa Diyos. Yayanigin. Bakit? Dahil sa ating mga ginagawa. Mabuti man o hindi, yayanigin ito ng Diyos to remind us na dapat natin pasalamatan ng lahat ng biyaya. At sa ating mga kasalanan, yayanigin tayo ng Diyos para humingi ng kapatawaran sa Kanya at para magbalik loob sa Kanya. Kaya siguro para sa akin, dapat lang yanigin ng Diyos ang ating mga buhay. Kalugin, uga-ugain ang ating mga buhay, ang ating puso't isipan, para maalala natin, maisip natin na mayroong Diyos na naghihintay sa atin, na tayo'y lumapit sa Kanya, na tayo'y humingi sa Kanya, na tayo'y manalangin, na tayo'y magpasalamat, magpuri sa Kanya, dahil Siya ay ating Diyos. Siya ay buhay, nakakakita, nakakadinig ng lahat ng ating ginagawa at sinasabi, at handa Siyang ibigay ang Kanyang mga pangako sa ating lahat. Kailangan lang yanigin tayo, o kailangan pa ba talagang yanigin ang ating mga buhay para lang magsisi sa mga kasalanan, para lumapit na sa Diyos? Bakit hindi natin gawin ito ngayon na habang hindi pa tayo inayanig ng Diyos? Humingi ng kapatawaran, magsisi ang buong puso't kaluluwa sa lahat ng mga kasalanang nagawa. Magpatawad tayo, dahil kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Magpakumbaba tayo sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Kung kinakailangan tayo pa ang humingi ng kapatawaran, mas makakabuti yun. Mas matutuwa ang Diyos kapag tayo ay nagpatawad sa mga tao, sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, o kapatid sa pananampalataya na hindi nakagawa ng maganda. Patawarin natin sila. Ipag-pray natin sila. At ihingi rin natin ng tawad sila. Dahil I believe na makakarating sa Diyos ang lahat ng ating sasabihin, lalong-lalo na yung ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal. Kita nyo hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa mundong ito. Tinawag pa niya tayo para makinig ng Kanyang salita. Para makilala natin siya. Para malaman natin yung mga kamangha-manghang Kanyang ginawa, yung mga himalang Kanyang ginawa. Gusto niyang malaman natin ito para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Para tayo humingi. Para hanapin natin yung Kanyang presensya.
Hanapin natin yung kanyang pagmamahal at kumatok tayo sa kanya, at sigurado ko pagbubuksan niya tayo. At pag siya din ang kumatok sa ating mga puso, papasukin din natin siya. Dahil sabi ko nga, at alam naman natin na mahal tayo ng Diyos. Sobra niya tayong mahal. Ang mga pangako niya sa atin, naka-ready na. Ako, ikaw, tayong lahat na lang ang inaantay na lumapit tayo para ibigay niya yung mga pangako niya sa ating lahat. Ulitin ko lang, huwag na nating antayin yanigin pa yung buhay natin. Huwag na nating antayin na yanigin pa ng Diyos yung buong pagkatao natin, o yung bahay natin, yanigin yung lugar o yung mundo. Sabi ko nga kanina, bakit hindi pa tayo ngayon humingi ng tawad? Bakit hindi pa tayo ngayon gumawa ng mabuti para sa Diyos? Bakit hindi pa tayo ngayon magmahal ng totoo? Kahit pa yung taong yun hindi ka mahal-mahal, inuutos ng Diyos, mahalin natin siya kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Una, mahalin ng Diyos ang buong puso at kaluluwa at kalakasan. Pangalawa, ang mahalin natin ang ating kapwa na kagaya ng pagmamahal natin sa ating buhay, sa ating sarili. Yan ang inuutos ng Diyos sa atin. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ulitin ko lang, ang lahat ay Kanya. Kaya niya itong bawiin sa isang iglap lang. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil lagi tayong tinatawag ng Diyos para makinig ng Kanyang mga salita, para malaman natin yung gusto niya. Hindi yung kagustuhan natin ang lagi natin pinipilit. Dapat yung gusto ni God, yung promise ni God ang gusto niya mangyari sa atin. Bakit hindi natin itanong? Kesa hingi tayo ng hingi, pahingi neto, pahingi niya, gusto ko neto, kailangan ko neto. Bakit hindi natin itanong kay God, Lord, ano po ba yung gusto mong ibigay sa akin? Lord, ano po ba yung gusto mong mangyari sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aming bansa? Lord, ano po? Lord, sabihin mo po sa akin. At pag sinabi mo po ito, gagawin ko po. At dapat nating gawin. Yan po ang pinararating sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. I pray na maisabuhay natin ang kanyang mga sinasabi. I pray na mai-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Yan din ang pinag-uutos ng Diyos sa atin. Make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And teach them, sabi ng Panginoong Jesus, teach them sa lahat ng kanyang mga sinasabi at pinag-uutos. Let us pray po. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat, Lord. Nagpapasalamat kami sa gawain ito. Nagpapasalamat kami dahil merong ganitong pamamaraan ka, Lord, para kami makapakinig, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pamamaraan mong ito, na gusto mo kami ay makalapit sa iyo, makapagbalik loob sa iyo. Gusto mo pagsisihan namin ang lahat ng aming kasalanan. Salamat sa pagkakataong binibigay mo sa amin, Lord, dahil hindi lahat ng tao ay nalaman ng mga bagay na ito. Hindi nila nalaman ang katotohanan na gusto mong iparating sa amin. Kaya Lord, we thank you very much, Lord. Father God, we thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Dahil madalas, palagi, araw-araw mo kami tinatawag. Dahil meron kang sasabihin sa amin everyday. Salamat po, Lord, sa gawain ito. Salamat din sa lakas ng loob na binibigay mo sa akin, Lord. Yung wisdom, Lord, para mag-share ng iyong salita. Dahil hindi ko ito po kaya, hindi ko ito magagawa, hindi ito magiging maayos at matagumpay kung hindi mo po ako sasamahan, tuturuan at gagabayan. Kaya maraming salamat po. Salamat po, Lord. Nagtagumpay na naman ang gawain. Salamat din, Lord, sa mga
kapatiran, sa mga mahal ko sa buhay at kaibigan na narito naman na lagi mong tinatawag para makinig ng iyong salita. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po dahil I believe na lahat ng nakinig ngayon ng iyong salita, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ay iyong iingatan, gagabayan, poproteksyonan, pagagalingin sa sakit at karamdaman, pakakainin, paiinumin, O Diyos. Yan ang ipagkakaloob mo sa kanila, sa aming lahat, Lord. Dahil yan sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Maraming salamat po. Maraming salamat for all the blessings, guidance and protection. Salamat po. Dahil magtatagumpay kami, dahil kasama ka namin sa aming buhay. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat. Tagumpay na naman ang ating gawain, mga kapatid. Salamat din sa ating Diyos dahil kung anuman ang inyong panalangin o anuman ang pinanalangin natin ngayong oras na ito, ito'y narinig ng Diyos at ito'y tinugon na. Claim it, mga kapatid. Tinugon na ng Diyos ang ating panalangin. Salamat muli sa ating Diyos at salamat muli sa inyong pakikinig ng aking sharing. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.